One of the greatest tragedies that may happen to a person is not to be able to realize the end goal of his or her life. What I mean is, do we know where are we really going? Saan po talaga tayo papunta? Whatever the question, whatever the answer that we have to that question will determine how we live our lives as Christians. Kung ano po ang sagot natin sa tanong na yun, saan talaga tayo papunta? Doon po nakadepende kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung ating buhay, rather kung ang sagot natin sa tanong na saan tayo papunta ay, not sure. Nako, yung mga desisyon natin sa buhay, puro panglupa lang po. Yung pang ngayon lang. Magtatrabaho ako ng maayos para magkaroon ako ng malaking kita. Magsusumikap ako ngayon. And the consequence of that, makakalimutan natin na may totoong hinaharap. There is an eternal future. At wala pong kasiguraduhan ang ating buhay. Kung kukunin po tayo ng Diyos ngayong gabi, handa po ba tayong kaharapin siya sa paghatol? Now, if our answer is, wag muna. Who can be certain? No? Being a priest for 2 years, I've celebrated, or rather, I have, it's called celebration of several funeral masses na yung namatay, no, yung pamilya, nagulat. Hindi nila inaasahang na yung mamamatay ngayon. Mamamatay suddenly. Ang tanong ko, hindi ko sila tatanungin kasi because they're in grief. But at the back of my head, I kept on wondering, ako, where would I go? The people that I minister with, where would they go? Do they know where would they go? Para saan ang mga pagpapagal nila? Where do they, what's the purpose of their strivings? Now, I'm very concerned about this question, but majority of Catholic Christians do not care about this. Wala po silang pakialam. At yun po ang nakakalungkot. Do you think, pag napunta po tayo sa langit, sa kakasimba natin araw-araw, or linggo-linggo, tapos ando na yung bounty, no? I mean, ando na yung mga lechon, feast, no? Glorious celebration. We're already in heaven and there's glorious celebration. Tapos, when we go there, tayo-tayo lang din makikita. Well, of course, the saints would be there, and we are looking forward to meet Saint Benedict and Saint Scholastica. But after the excitement
subsides. Tapos na yung excitement. Are we going to really be genuinely happy knowing na ang dami nating mga kakilala na wala doon? Perhaps the person that's really closest to you, wala doon. That would be a very, I don't know, sad heaven. Are we be able to really enjoy heaven? Na wala rin naman yung mga kakilala natin dun o yung mga close sa atin na hindi natin natulungan na maging mas malinaw sa kanila ang kanilang kinabukasan kung saan patutungo yung kanilang buhay. And so, brothers and sisters, we're constantly being reminded by the church that like Saint Aloysius Gonzaga, no? Ang bata-bata pa niya, 16 years old po siya, nung pumasok sa Jesuits, malinaw na po sa kanyang utak. Anak ng isang noble family, and yet kinalimutan niya ang pagiging mayaman, niyakap ang tunay na ebanghelyo, at ibinigay ang buhay, ang kanyang buhay para sa iba. To the point na siya na mismo nagkasakit, nagkaroon ng, nahawa siya sa plague nila ng time na yun sa Rome. At namatay na knowing that people are inspired by his life na ibinigay niya ang buhay niya para sa iba. There's always a temptation for us priests to store treasures on earth. Sinong may kasalanan? Marami kasing namimigay. Wala naman sana na kaming dapat pera kasi nangako na kaming wala. Maraming nagbibigay. Malala pa kasi sasabihin nila, Father, para lang talaga sa'yo yan. Okay lang sanang 5,000, siguro pwede pa yun. 50,000, anin ko yung para sa akin lang yung 50,000? Para saan po yung 50,000? Don't worry, wala naman sa inyong magbibigay ng ganyan dito. Masyado po yung malaki. No? But I know of very rich people, para sa iyo lang yan. And napapaisip po ako, Ma'am, si Father nangako na hindi na mag-iipon dito sa mundo, doon na sa langit. Pinaipon mo ng 50,000 na yan. Naku, paano yan? Ikaw mapupuntang langit, si Father hindi. Kasi nag-ipon. Now, iniisip niyo, santo na sila Father. Santo na siguro kung hindi na buhay. Buhay pa si Father. Huwag isiping santo. Yung 50,000 na yan is too tempting. Oh. Tapos iniipon ni Father. Isabi sa Scripture, hindi mag-iipon. Nangyaman dito sa mundo because the attention should be treasures in heaven. And so, we help one another. You help us, and we help you. Of course, we live by donation. We need your help. But that help should have limitations, or rather, intentionality. Father, itong 5,000 na ibibigay ko sa inyo, gusto ko gulay lang talaga ang bibilhin. Hindi karne, hindi baboy, dahil may high blood ka. Instead na magbigay ng cake pag birthday, huwag na po kayong magbigay ng cake. Hindi naman yan umaakyat sa bahay namin. Pinapakain po namin yan sa mga tao. Bakit? Marami po sa amin ang may condition. Bakit? Ay, ikaw ba naman?
linggo-linggo kang pakakainin ng cake, hindi ka magkakaroon ng kondisyon. Di ba po? Ayan. So magtulungan po tayo para naman tayong lahat makapunta sa langit and we focus on that vision of heaven. But at the same time, we open more room for people. Tara, let's join us. Let's focus our attention in going to heaven. Pag hindi tungkol sa langit, ang pag-uusapan, wag na masyadong mag-i-involved. Masyado po tayong masistress. No? Kung tungkol ang pag-uusapan papuntang impyerno, wag nang makisali. O yun na nga, alam mo, si ganito, ganyan. Wag na. Papuntang impyerno yung usapan na yan. Don't involve yourself. Naku, waste of time. I'll have conversations about going to heaven instead. We'll help one another. It would be a beautiful place, heaven, when not only us will be there, and even the saints. Can you imagine? Pagdating natin sa langit, ang pag-uusapan natin, magko-compete tayo sa, naku, kung hindi dahil po sa kanya, Saint Benedict, hindi po ako nakapunta dito sa langit. Naku, hindi, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapuntang langit. Yung we honor one another because we helped one another to go to heaven. So, ang pabaon natin ngayong gabi, sino ang madadala natin sa langit? At ang susunod na tanong, ilan? Kung isa lang ang madadala natin sa langit, naku, kukulangin po, anong ibibida mo? Isa lang pala. Amen. We will have the intercession from the 11th week in Ordinary Time Friday. Jesus